Sa edad na 16 years old noon, nagawa ko mag-part-time para lang makapag-aral, DJ Kakay. Sa murang edad, doon ko nasimulan kumita, hindi lang para sa sarili ko kundi buo para sa aking buong pamilya. Ako nga pala si Vanessa, pangalawa ko sa mga magkakapatid. Panganay sa amin si Kuya Vincent at bunso naman ang 9 years old na si Angelica. 15 years old ako noong pumanaw ang aming ama. Simula noon, maaga akong namulat sa realidad. Nagsumikap ako na maglako ng kakanin sa barangay namin. Natuto din ako na mamasukan bilang isang babysitter o di naman kaya ay tagabantay ng tindahan. Ganon ang aking mga naging gawain para lang maibulsa ang aking pambaon sa eskwelahan. Noong college na ako, doon ako nagsimula sa pag-online selling. Meron na akong sariling negosyo, DJ Kakay. Masaya ako sa ginagawa ko. Dahil bukod sa magandang kita dito ay hawak ko ang aking oras. At nakakatulong ako sa pag-aasikaso sa bahay at sa mga kapatid ko. Dahil rin sa pag-online selling, kaya napagtapos ko ang aking sarili. Nakagraduate ako sa kursong Hospitality Management. Dahil sa pagsisikap ko sa pag-aaral at pagkayod sa buhay, kasabay noon ay ang responsibilidad na meron ako sa aking pamilya bilang isang breadwinner. O Vanessa, ngayon ka palang naguhugas ng plato? Papasok na yung mga kapatid mo at hindi pa nakahanda ang mesa. Pasensya na po, ma. Late na po kasi akong nakauwi kagabi eh. Saan ka na naman ba galing? Kasama mo na naman yung Juliana na yon? Opo, ma. Birthday po kasi ni Tita Jessie, yung mama niya. Inimbitahan po ako, nakakaya naman po kung di ako pupunta. Di ba, ang sabi ko sa'yo, wag kong makisamahan doon o wag mong samahan yung mag-ina na yan. Tignan mo at ginagabi na yung uwi mo. Mababait naman po sila, ma. At hinatid naman po nila ako kagabi. Magmamano nga dapat sa inyo si Juliana, pero yung sabi ko sa kanya, mahimbing na po yung tulog nyo. Iniimbitahan ka rin po pala ni Tita Jessie sa isang linggo, around next week pa yata. Binyag po ng bunso niya. Nako, Vanessa, tigil-tigilan mo nga ako. At alam mo namang hindi ako interesado na makipagkaibigan sa mag-inang Jessie at Juliana na yan. Bakit naman po, ma? Wala naman po silang ginagawang masama sa inyo. Wag naman po kayo ganyan magsalita, oh. At hihintayin ko pa bang may gawin silang masama na hindi maganda sa akin? Hindi ba't iba-ibang lalaki niyang si Jessie na yan? Kaya tignan mo, manang-mana yung anak niya sa kanya, masyadong makamundo. Grabe ka naman magsalita, ma. Mabubuting tao po sila. Di naman po ako tinuturang na iba. Bakit niyo po ba sila hinuhusgahan? Di naman po sila ganun. Naku, at talagang pinagtatanggol mo pa sila, ha? Baka naman pati ikaw parang karinderyang open sa lahat. Ma, manahimik ka na nga. Ano pa? Umaga-umaga ganyan yung lumalabas sa bibig niyo. Baka mamaya gayahin pa kayo ng mga kapatid ko. Aba, at pinagtataasan mo pa ako ng boses. Ikaw lang naman ang inaalala ko dahil baka sa pagsama-sama mo dyan sa mag-inang yan mahawa ka na rin. Gusto, tama na, ma. Tama na. Naririnig ko na si Angelica, oh. Ayoko maabutan niya tayo na nagtatalo. Magluluto na po ako ng almusal. Hala, sige, at pinapatawag rin kami sa kapitan sa barangay. May meeting pa raw. Umuwi ka ng maaga mamaya na. Opo, hindi na po ba kayo kakain? Hindi na. Nagkape na rin ako kanina. Angelica! Kuya! Halina kayo, mag-almusal na tayo. Bilis-bilisan nyo nga ang pagkilos nyo at baka malate kayo. Hala, sige, mauna na ako. Mag-iingat po kayo, ma. Matuturing nga siguro ako na breadwinner, DJ Kakay. At ganon din ang kaibigan ko na si Juliana. Parehas ang natapos naming kurso. Parehas na working student at parehas na inaasahan sa pamilya. Ngunit ayaw na ayaw siya ni mama. Mabait naman si Juliana. Kaya lang ay inihahalin tulad siya ni mama kay Tita Jessie na mama nito. Tatlo kasi silang magkakapatid at iba-iba ang tatay nila. Mabuting magulang rin naman si Tita Jessie. Nakikita ko na hindi niya napapabayaan ang mga anak niya. Wala namang perpekto, hindi ba? Ang importante ay wala kang inaapakang tao. Pagkatapos kong magligpit at ng pinagkainan ng dalawa kong kapatid ay inasikaso ko na ang mga orders sa akin. Nakakataba ng puso dahil napakaganda ng mga komento sa aking mga produktong binibenta.
Ito din ang dahilan kung bakit ipinagpapatuloy ko ang business ko. Mahirap din talaga itong ginagawa ko, DJ Kakay. Hindi din kasi biro ang pagbe-business. Napaka-competitive pa ng market sa online selling. Nag-away na naman ba kayo ni Mama kanina? Ano naman pinag-awayan nyo? Wala kuya. Si mama kasi. Dami-dami sinasabi tungkol kay Juliana tsaka kay Tita Jessie. Yung kaibigan mo ba? Oo kuya. Ganun talaga si Mama. Nagiging judgmental masyado sa mga single mom. Single mom din naman siya nung nawala si Papa. Ang kwento kasi ni Tita Jessie, grabe siya kung magmahal. Talagang binibigay niya yung lahat. Kaso nga lang, iniiwan rin siya ng mga lalaki pagkatapos anakan. Ewan ko ba, komplikado no? Pero alam mo ba kuya, kahit ganon, hindi niya naman pinapabayaan yung mga anak niya. Sipag kaya ni Tita Jessie, lahat ng trabaho, pinapasok niya. Tsaka, napakabuting makisama ni Tita Jessie sa kapwa niya. Kahit walang-wala na siya, talagang tutulong pa rin siya. Ang sweet at ang caring niya kaya. Saka mabait at magalang naman yung kaibigan mo na si Juliana, di ba? Oo kuya, lahat sila mabait. Magkikipagkaibigan ba ako sa kanila kung hindi maganda yung ugali nila? Nakakanga naman. Single ba naman si Juliana, di ba? Uy, kuya, ikaw ah. Alam ko na nasa isip mo. Tsaka si Tita Jessie pa talaga ah. Kaedad na ni Mama yun ah. Joke lang. At teka kuya, hindi ka pa ba mag-BBS? Hindi ka ba papasok sa school niyan? Wala. Isang subject lang naman yun eh. Hindi ko napapasukan kasi sasayang pamasahe. Kuya, binigyan na kita ng baon ah. Tsaka yung lunch mo, nakanda na oh. Kahit one subject lang yun, sayang naman. Hindi rin naman magaling magturo yung prof namin eh. Walang kwenta. Kuya naman. Mabuti pa, maglaro na lang ako sa dun sa taas. Kailangan ko papatasin yung rank ko eh. Ayaw mo ba sumali? Kita mo naman, ang dami kong kailangan gawin no. Ayaw mo? Di wag. Tsaka bago ka maglaro, kunin mo naman yung mga nakasampay mong damit sa labas, dun sa labas. Mamaya na, ang aga pa eh. Inaantok pa ako. Ako ang nagpapaaral kay Kuya Vincent. Bumalik kasi ito ng ilang taon sa kolehiyo dahil nagpalit-palit siya ng kurso. Napabarkada din siya. Yun ang problema kay Kuya DJ Kakay. Hanggang ngayon, parang hindi niya pa rin alam ang gagawin niya sa buhay. Nung araw na yon, walang ibang ginawa si Kuya kundi maglaro ng mobile games. Gustong gusto ko siyang pagalitan. Pero ayoko din naman na magmukhang walang respeto lalo na't mas nakakatanda siya sa akin. Andiyan ka na pala ma. Sakto at nakaluto na po ako. Oh, anong niluto mo? Adobo po ma. Nakita ko po kasi sa freezer may manok pa. Ay nako. Oo nga pala. Nakalimutan ko yun ah. Si Vincent kasi panay pa-deliver na lang. Bala ko na sanang ipang tinola yan eh. Niluto ko na po ma. Kain na po. O siya, sige, kumain na tayo. Tawagin mo na yung mga kapatid mo doon. Ano ba yan? Bakit walang internet ba eh? Natalo tuloy ako sa laro ko kanina. Nadidisconnect pa ako dun. Ha? Anong walang internet? Aba malay ko, nagbayad ka ba ng wifi? Ay, nakalimutan ko. Yun nga pala dapat yung ipupunta ko sa bayan kanina. Ano? Hindi ka nakapagbayad? Ba't naman yun na lang nga, di mo pa na binayaran? Hoy, Vicente! Bakit ka ba sumisigaw dyan? Ang init-init ng ulo mo. Pasensya naman kuya no. Maghapon ako nag-aayos ng orders ko. Nagtag pa yung mga damit mo. Ako pa yung nagtupi. Pasensya na ha. Sa dami ng ginagawa ko, nawala na yun sa isip ko. Di sana akong inutusan mo. Ang dali-dali lang pumunta ng bayan eh. Kesa buong gabi tayong walang internet. Mamaya na yan. Kumain na muna kayo. Vincent, tignan mo nga't nagluto si Vanessa. Bilisan na. Tawagin mo si Angelica doon sa taas. Ako na po tatawag sa kanya ma. O Vincent, saan ka na naman pupunta? Magpapaload ba? Buisit na yan. Ang mahal-mahal ng load eh. Bilisan mo. Umalis si kuya? Saan daw siya pupunta? Ayun, maglo-load daw. Asan na ba si Angelica? Kala ko bang tinawag mo? Kumain na raw po siya kanina, kila Lola. Busog pa raw po. Tsaka may tinatapos pa raw siyang project. Tutulungan ko na lang po mamaya. Ay nako, may project pala siya.
Paano yun? Walang internet. Magagawa niya ba na walang internet yun? Oo raw po, ma. Nagpa-print na siya dun sa computer shop kanina eh. Bakit nga naman kasi hindi mo kaagad binayaran yung wifi? Ayan tuloy, nakaka-istorbo eh. Naku, hindi ko din na may message ng mari ko niyan. Nagyaya pa naman mag-zumba si Talit. Ma, nakalimutan ko lang po. Babayaran ko naman po yun eh. Kaso, hindi na ako makapunta ng bayan ngayon. Dapat kasi, bago yung due date, binabayaran mo na yun, anak. Nga pala, speaking of due date, malapit na rin yung bayaran ng tuition ni Vincent. Opo, ma. Nakatabi na po yung pera para sa tuition niya. Aba, mabuti naman, anak. Alam mo naman na ikaw lang yung inaasahan namin. Huwag po kayong mag-aalala, ma. Medyo mapakla pala itong adobo mo, anak. Inom po kayo ng tubig, ma. Ay, pasensya na po. Kulang pa sa pagmamahal ang mga luto mo. Hindi ka pa pwedeng mag-asawa niyan. Ma, wala pa rin naman po akong balak sa ganyan. May sipon lang po ako kaya parang iba yung panlasa ko ngayon. Ma, napaalat pala. Anak, wag ka din muna magbo-boyfriend, ha? Alam kong lagi kang kinukulit nung si RJ. Wag mo muna siyang sagutin. Bukod sa bata ka pa, mahirap na kapag ka na-in-love ka at yan ang inaalala mo o inilalaan mo ng oras at pera. Ma naman, hindi ko kaya gusto yung si RJ. Hindi talaga ako magbo-boyfriend. Asa lang siya. Tama yan, anak. Huwag kang magmamadali pagdating dyan. Baka magaya ka pa sa iba dyan. Naisip ko na nakatali na talaga ang buhay ko kila mama. Pero pamilya ko sila at gagawin ko ang lahat para sa kanila dahil mahal na mahal ko sila. Kaya wala na talaga sa isip ko ang mag-boyfriend pa, DJ Kakay. Sa mga panahon na iyon, lalo na't fresh graduate pa din ako, ang focus ko lang talaga ay ang paunlarin ang negosyo ko at makahanap din ng trabaho para mas matulungan ko pa sila mama. Ang responsibilidad na meron sa akin, alam kong talagang hindi biro. Pero kasiyahan ito para sa akin kapag nagampanan ko ng maayos ang aking tungkulin. Dahil porsigido din ako, nagpumilit ako na mag-apply ng trabaho. Kasama ko si Juliana dahil kahit may dalawa na siyang part-time, umaasa siya na magka full-time na trabaho para mas dumoble ang kanyang kita. Vanessa, grabe! Ang intense naman ang interview natin kanina, no? Ganun pala sa resort na yun. Ay naku, oo nga eh. Pagtaas pala ng kilay ni na madam, parang mapapaatras na ako eh. Sira ka. Pinipigilan ko na lang talaga tumawa kanina. Ba't kasi hindi pantay yung kilay niya? Parang pakalbo na yung isa tapos yung kabila kulay itim sa sobrang kapal na nilagyan niya ng make-up. Uy, kaya di tayo matatanggap niyan eh. Masyado tayong mapanglait. Uy, hindi naman. Observant lang, uy. Ay nako, alam mo, kanina pa ako nainitan. Para na ako sinisilaban sa impyerno eh. Wala pa man. Nako, ang sama kasi natin eh. Tara nga muna dito sa convenience store. Gutom na din ako. Di pa tayo nakakapagtanghalian. Oh, siopaw lang bibilin mo? Hindi ka magra-rice o cup noodles man lang sana? Hindi na. Baka magkulang pa pamasahe ko mamaya. Wala kang kahit ano pang gusto. O pili ka. Sige, lilibre kita. Kesa paras tayong mas lalong gutom mamaya. Okay na, Vane. Ano ba? Huwag ka na mag-alala. Kaya, tama na to. Diet ako. Sure ka ah? Aba naman, yes. Basta, kumain ka na dyan. May interview pa tayo ng 1 p.m. oh. Bilisan mo na. Ay, sana lang matanggap tayo, no? Alam mo nga, Vane, buti ka pa. At least, pwedeng madagdagan talaga yung income mo dahil sa pag-online selling mo. Kaya nga eh, malaking tulong din talaga yun sa amin. Sana nga, mas madagdagan pa. Mas lalong dumadami yung buyers mo, ah. For sure yan. Basta, kung kailangan mo din ng taga-live sell, andito lang ako, ah.
Racket din yan. Aba, sure naman, yes. Lalo na, balak ko pa ipa-upgrade yung shop ko. Mas mahirapan ako sa pagmamanage. Naku, kayang-kaya yan, Mi. I believe in your superpowers. Salamat pero ikaw, wala ka pa bang naiisip na negosyo? Balak mo magtayo din ng small business, di ba? Inuna ko muna yung sari-sari store ni Mama, 'di ba? Iniisip ko din na sana by next month may bayad center na din doon para extra income din. Uy, mabuti yan. Basta ang mahalaga, natututukan niya ni Tita Jessie yung tindahan. Basta maging okay lang ang lahat. Pwede na ako mag-resign sa pagkakasure dun sa may groceryhan. May sumpa daw kasi dun eh. Uy, ano namang sumpa? Lahat daw ng mga taga-cashier doon nabubuntis. Uy, ay naku, sira ka talaga. Anong buntis? Anong klaseng sumpa yan? Kasi 7 months na buntis na si Ate Mimi. Si Ate Tonya naman, 4 months na. O, diba? Ay, kaloka ka. Ni boyfriend ka, wala ka eh. Paano ka mabubuntis niya? True naman. Since single tayo parehas, alam mo, naisip ko, what if umanap na lang tayo ng 4M? Ano naman yung 4M na yan? 4M! Yung mayaman na matanda na madaling mamatay. Uy, Juliana, sira ka talaga. Dami mong alam. Tsaka, kilabutan ka, ha? Hindi mo naman sa akin sinabi na kaedad na ni Lola yung tipo mo. Ay, asan na kaya yung 4M ko? Yung money, at mansion. Yun yung gusto ko. Diyos ko, kailan kaya darating sa atin, no? Kahit wag na true love, Lord. Money na lang. Hirap ako sa paghahanap ng trabaho, DJ Kakay. Sa ilang beses na interview at pagbabakasakali namin ni Juliana, hindi pa rin ako nakuha. Ganun pa man, masaya ako para kay Juliana dahil saktong-sakto na nagbukas ng catering service ang kamag-anak niya. Nagkaroon ulit siya ng part-time na trabaho. Hindi ko na namalayan ng paglipas sa mga araw dahil sa sobrang busy ko. Hindi man ako makahanap ng full-time job, napakarami naman ng order ang natatanggap ng mga produkto ko. Mas naging nag-abala ako sa pag-asikaso ng mga ito, DJ Kakay. At ang balak ko na pag-expand ng business ko, balak ko din yon gawin habang malakas pa ang kita nito. Ang pinoproblema ko lang ay kung paano ko sasabihin kay mama na hindi muna ako makakapagbigay pansamantala dahil kakailanganin ko ng puhunan. Gusto ko rin kasing samantalahin ang pagkakataong makapag-expand ako ng negosyo para makapag-ipon rin ako para sa aking sarili. Ma? Oh, bakit na? Ma, kasi... Ay, siya nga pala. Pakitagdagan mo naman yung pera mong ibibigay ha. Nasira kasi yung aircon natin, ay yung ref natin. Ma, kasi tungkol pala po sa pera, ma. Ay, may sasabihin po sana ako. Oh, bakit? May problema ba? Gusto ko lang po sana sabihin na huling bigay ko na muna po itong pang-matrikula ni Kuya. At saka yung last na bill natin dito sa bahay. Kasi ma... Ano? Alam mo namang hindi kasya ang kinikita ko sa pagmamanicure para sa mga gastusin, di ba? Ma, saglit lang po naman. Hintayin mo muna po yung paliwanag ko. Balak ko po kasi na i-expand yung negosyo ko. Tsaka, kailangan ko po yung puhunan. Pansamantala lang naman, ma. Pag nakabawi na po ako, mag-aabot na po ulit ako sa inyo. Hindi ko naman po kayo pinapabayaan eh. Bakit ba naman kasi mag-expand ka pa? Okay naman ang kita mo ngayon ah. Siyempre po, ma. Pag malaki yung negosyo ko, mas malaki na rin po yung kita. Gusto ko rin naman po na kumita, makapagdabi para sa sarili ko. Bakit, Vanessa? Pabigat na ba kami sa'yo? Baka nakakalimutan mo. Nagkanda kuba-kuba ako para lang makapag-aral ka? Ako lang mag-isa nung kumayod para mabuhay kayong tatlo simula nung nawala yung papa mo. Hindi naman po ganun yon, ma. Alam ko naman po na pinag-aral niyo ako para matulungan ko po kayo. Kaya nga po, nagsusumikap din ako, ma. Paano tayo niyan ngayon? Kung hindi ka magbibigay, mas lalong mahihirapan tayo dito sa bahay. Paano na lang ang kuya mo? Ma, pansamantala nga lang po ito. Bigyan niyo lang po ako ng 1 o 2 buwan. Tsaka, si kuya,
mas matanda naman po siya sa akin, di ba? Hindi po kaya pwede naman na mag-working student din po siya? Ano? Nakapagtapos po ako habang nagtatrabaho rin, ma. Para sa akin, magagawa rin yun ni kuya. Para lang po may experience din siya bago graduate. Mas gaganda pa po yung resume niya. Kilala mo naman ang kuya mo, Vanessa. Ay. Pero sige, kausapin mo at kumbinsihin na magtrabaho din siya ng part-time. Mabuti pa, ikaw na rin yung maghanap ng trabaho para sa kanya para mas maganda. Opo, sige po, ma. Basta po yung baon tsaka yung mga kailangan naman po ni Angelica. At kayo na muna po sana yung bahala. Ano pa nga bang magagawa ko? Ikaw naman ang masusunod dahil ikaw ang nagbibigay. Siguraduhin mo lang na pag nakabawi ka, dadagdagan mo yung bibigay mo, ha? Mas malaking negosyo, mas malaki ang kita, kamo, di ba? Opo, ma. Lumipas ang ilang buwan, DJ Kakay, at nabawi ko ang pinuhunan ko. Sobrang laking tulong ang ginawa at sinugal ko para sa negosyo ko dahil mas dumoble nga ang kita ko. Sa sala na lang ako natutulog dahil punong-puno na ng produkto ang kwarto. Yun ang ginawa kong warehouse ng lahat ng mga binibenta ko. Sabi ko na lang sa sarili ko na kapag mas umunlad pa ang negosyo, makakabili din ako ng sariling warehouse at mag-hire din ako ng mga trabahadora. Yun ang pangarap ko noon. Dahil sa paglago pa ng aking small business, kahit papano ay nakakapagtabi na ako para sa aking sarili. Halos 1 buwan lang din ang tinagal at pinagpatuloy ko na ulit ang pagbibigay kila mama. Hindi ko din sila natiis dahil sa grabing pagtaas ng bilihin. Para sa akin kahit papano ay naging okay lang si kuya. Nag-part-time siya sa isang fast food restaurant. Mag-1 buwan pa lang siya doon kaya hindi pa naman siya nakakasweldo talaga. Masaya lang ako na nakita kong nagsisipag din si kuya. Hindi ko na lang inaasahan na ang akala kong maayos yung pagtatrabaho doon ay magbibigay ng panibagong kahirapan para sa aming pamilya. Mano po, ma? Mabuti naman at nandito ka na. May dala ka bang ulam? Wala po, ma eh. Hindi pa po pala kayo kumain? Ba natural. Paano ako kakain kung walang pagkain? Magpapadeliver na lang po ako, sige. Ano po bang gusto niyo? Ikaw na bahala, anak. Okay po, ma. Sandali lang po. Ay, nga po pala. Ito po, ma. Nakapag-withdraw po ako kanina. Eto lang? Ang laki na ang kinikita mo sa negosyo mo, di ba? Ma, dinagdagan ko na nga po yung bigay ko sa inyo eh. Eto na yon. Palibhasa, inuuna mo pang pagkain-kain mo sa labas. Oh, akala mo hindi ko alam. Nakita ko kayo nung kumari ko kanina. Kasama mo yung babae na yon. Ma, masama po ba na itreat ko naman yung sarili ko paminsan-minsan? Nagbibigay na po ako ulit sa inyo oh. Tsaka, kaibigan ko po si Juliana. Ano pong masama doon? Madami ka pang obligasyon, Vanessa. Hindi mo dapat inuuna yung mga luho mo. Huwag kang makasarili. Makasarili? Ako? Makasarili? Ako na nga yung nag-aasikaso sa lahat. Kay Kuya, kay Angelica, pati po dito sa bahay. Yung kinikita ko noon, sa inyo lahat napupunta. Ako pa po yung makasarili, ma? Hindi ba pagiging makasarili ang ginagawa mo? Naglustay ka ng pera sa palabas-labas mo kasama si Juliana. Tapos uuwi ka dito na wala man lang dalang ulam? Ngayon lang po ako gumastos para sa sarili ko. Hindi ko ba deserve yun? Pagkatapos na lahat ng sakripisyo at pagsisikap ko para sa inyo? Bakit ba ganyan ka mag-isip ngayon, ha? Baka nakakalimutan mo, Vanessa, na buong buhay mo, ako ang nagpalaki sa'yo. Kahit napakahirap talagang iginapang ko kayo. Alam ko naman po yun, ma. Alam ko yun dahil simula nung nawala si Papa, nagsikap na rin ako para tulungan po kayo. Nagtrabaho po ako para lang makapag-aral dahil alam kong hindi nyo na ako kaya papasukin ng kolehiyo. Aba, at sinusumbatan mo na ako ngayon? Palibhasa ay nakakasama mo na yung Juliana na yan kaya gumagaspang na rin yung ugali mo. Hindi kita sinusumbatan, ma. Alam kong hindi madaling maging single mom. Lalo na 3 kaming kailangan mong buhayin nun. Nasaktan lang talaga ako kasi makasarili pala yung tingin nyo sa akin. Hindi ko lang po napigilan yung sarili ko. Kaya po nasagot ko kayo. Pasensya na po, ma. Oh, ngayon humihingi ka ng pasensya? Pagkatapos mo akong buwisitin?
Ano na naman ba pinagawain nyo? Vincent! Bakit ang aga mo ngayon? Hindi ba't hanggang madaling araw ang chief mo? Kuya, ano nangyari? Ba't ganyan yung itsura mo? Nag-early out ako kasi may kailangan akong sabihin sa inyo. Ano? Bakit naman nag-early out ka? Diyos ko! Huwag ka naman gumaya dito kay Vanessa na puro luho ang nasa isip. Ma! May gusto lang akong ipakilala sa inyo. Si Giselle po pala. Girlfriend mo, kuya? Dinala ko siya dito. Dahil buntis siya. Nabuntis ko siya. Ano? Masakit ang naging sagutan namin ni Mama nung araw na iyon, DJ Kakay. Pero mas may masakit pa pala na pangyayari na parang napakahirap kaharapin. Nakilala ni Kuya Vincent si Giselle sa fast food restaurant na pinagtatrabuhuan niya. Mag-coworker sila, DJ Kakay. At sa paliwanag ni Kuya, nagkagustuhan na silang dalawa simula nung first date niya pa lang. 2 linggong buntis si Giselle nung una namin siyang makilala. Pare silang natatakot lalo na't working student din daw si Giselle. Hindi ko na masisisi at masumbatan si Kuya Vincent dahil nangyari na ang lahat. Handa daw si Kuya na panindigan si Giselle at ang bata sa sinapupunan nito. Kaya naman balak niya na sa bahay na din namin patirahin si Giselle. Wala akong choice. Halos ako ang umako ng responsibilidad, DJ Kakay. Hiniling ko na lang na hindi tumigil sa pag-aaral si Kuya. Yun lang ang tanging dalangin ko dahil ako ang nagpapaaral sa kanya. Kuya, nilinis na namin na Angelica yung kwarto mo. Doon na lang namin nilagay yung kama nila ni Mama. Pinagpalit na namin doon sa kutsyon mo. Ay, oo nga pala. Hindi kami magkakasya ni Jess kung doon kami sa kutsyon. Salamat, Bane. Bumili na rin ako ng cabinet, kuya. Medyo maliit nga lang, pero sana naman magkasya yung gamit ni Giselle at nung magiging baby niyo. Talaga? Oo, kuya. Ayun, no? Salamat. Naku, talagang ikaw ang bumuo nito. Sana sinabihin mo ako, pwede ko namang gawin ito pagkatapos ng trabaho ko eh. Nagawa ko na, kuya. Okay na. Alam kong busy ka rin sa thesis niyo, di ba? Oo, ang dami kasing kailangang baguhin. Pero maayos naman. Mas maayos yung sa amin kaysa sa mga ibang kaklase. Kuya, by next year, gagraduate ka na, di ba? Oo, Vanessa. Alam kong mahirap, lalo na ganito yung sitwasyon. Pero sana, wag kang susuko sa pag-aaral, kuya. Wag ka sanang titigil, ha? Alam mo, nahiya na ako sa ganito. Pinag-aral mo ako pero alam kong hindi ko pinapahalagaan lahat ng sakripisyo mo noon. Pasensya ka na, Vanessa. Kailangan mo lang naman magtapos ng kolehiyo, kuya. Yun lang yung dalangin ko para sa'yo. Huwag ka mag-alala. Simula nung nakilala ko si Giselle, pinangako ko din sa sarili ko na magsusumikap ako. Magtatapos ako ng pag-aaral at magtatrabaho din ako. Darating ang araw na hindi ko na kailangan ihasa lahat sa'yo. Darating ang araw, ako naman na magpo-provide para sa kanila, sa pamilya natin. Aasahan ko yan, kuya. Salamat. Salamat, Vanessa. Alam kong responsibilidad ko ito eh. Basta, nandito lang ako para tulungan kayo, di ba? O siya, susunduin ko muna si Giselle. May pasok siya kasi kanina eh. Dito ko na siya idadiretso para makapagsimula na din kami maglipat. Mag-iingat ka, kuya. Mano po, ma? Mauna na po ako. Oh, ingat ka, anak. Vanessa, Po, ma. mag-iingat ka sa mga pagkikwento-kwento mo kanino, ha? Huwag na huwag mong ipapaalam kahit kanino na nakabuntis si kuya mo. Ma, hindi naman po ako ganun. Hindi ko naman po gagawin yun. Siguraduhin mo lang. Naku, walang dapat makaalam sa sitwasyon na ito. Hindi pwedeng malaman ng mga kapitbahay natin. Ma, natatakot po ba kayo na maging topic tayo ng buong barangay? Aba, natural. Sino bang gustong mahusgahan? Naku, alam ko na yung mga kakitid na utak ng mga tao na yan. Alam ko na yan. Ay, naku. Buti nga itong si Giselle, mukhang matino naman ng pamilya.
Mabait at magalang pa. Mukhang okay naman. Akala ko nga nung una malandi at haliparot itong si Giselle. Mukhang hindi naman. Ma, wag nga po kayong magsalita ng ganyan. Kaya na mismo yung humuhusga sa kanya eh. Aba bakit? Masama ba? Ako ang ina ng pinikot niya eh. Tama lang na kilatisin ko siya. Aba, Ma, mabuti pa. Tulungan niyo na lang po ako na maggawa nitong pastillas. Balak ko rin po sanang ibenta eh. Magdadala rin daw po si Angelica sa school niya. Extra income din po natin. o siya sige. Pero patikim muna ha. Baka pangit ang lasa. Natuloy ang plano na paglipat ni Giselle sa amin. Kahit bago pa lamang namin siyang nakilala, mainit ang ginawa naming pag-welcome sa kanya. Sariwa pa rin sa amin ang nangyari at revelasyon na nakabuntis si kuya. Kahit na natatanggap na namin ni mama ang lahat sa mga panahon na iyon, parang umaakto na lang kami na walang nangyari. Na parang hindi kami naapektuhan. Kahit ang totoo, dumagdag iyon sa alalahanin ko. Pero dahil na rin sa paninindigan at mga pangako ni kuya, nagkaroon ako ng tibay at lakas ng loob. Araw ng linggo kasama ko si mama sa pagsisimba. Halos araw-araw na ako sa simbahan dahil sa mga panalangin ko, DJ Kakay. Talagang sa Panginoon din ako kumukuha ng lakas. Habang papasok ng simbahan ay nakita namin si Tita Jessie at Juliana. Sinenyasan nila kami na tumabi na lang sa kanila. Ma, halika. Doon po tayo kina Tita Jessie oh. Naaya tayo sa tabi nila. Naku Vanessa, subukan mo lang talagang tumabi sa mga yun ay talagang malilintikan ka sa akin pag uwi. Ma, ano ka ba? Parang namang wala tayo sa simbahan. Tsaka halos wala namang bakanting upuan sa iba oh. Huwag ka nga makulit dyan Vanessa. Ma naman! O anong gusto mo? Tumabi tayo sa mag-inang makasalanan na yon? Baka mamaya madamay pa tayo sa parusa ng mga nasa itaas. Ma, nasa simbahan po tayo. Ano po bang sinasabi niyo? Seryoso po ba kayo? Oo! Huwag mo akong mapilit-pilit na tumabi sa kanila. Ikaw kasi masyadong dumidikit sa mga ganoong babae. Grabe naman po kayong magsalita, Ma. Hindi ko po maintindihan kung saan nanggagaling yung galit niyo na yan eh. Kaibigan ko po si Juliana, Ma. At kahit hindi ko po siya kaibigan, wala po kayong karapatan ng magsalita ng ganyan tungkol sa kanila. Basta. Ikaw nga ang hindi ko maintindihan bakit gustong-gusto mong kumaibigan dyan sa Juliana na yan. Kung tatabi ka sa kanila, mas mabuti pang wag na lang tayong magsimba. Mawawalan din ng silbi kung sila naman ang kasama mo. Ma, ano ba? Mahiya nga ho kayo sa sinasabi niyo. Tignan niyo nga po yung nangyari kay Kuya. Grabe po kayong makapanghusga sa buhay ng iba. Paano po kung ganyan din yung sinasabi nila tungkol kay Kuya? Tungkol po sa pamilya natin. Sa lahat ng nangyayari sa pamilya namin, hindi pa rin pala nagbago si Mama. Ang sakit ng mga salitang narinig ko mula sa kanya. Dahil bukod sa kaibigan ko si Juliana, para nalamon na lang ng kung anong galit at kasama ng makitid na isipan ni Mama. Bilang anak niya, hindi ko alam kung paano ko maitutuwid yung baluktot niyang ugali. Matapos ang insidenteng yon ay halos hindi ko na din nakausap pa sila Juliana. Busy na kasi siya sa pag-aasikaso ng negosyo nila, habang ako naman ay nagsubok na mag-apply sa isang motel. Tuwang-tuwa ako dahil natanggap naman ako sa front desk. Bukod sa hindi naman mabigat ang araw-araw na gawain, mataas na din kahit papano ang sweldo. Pero ayon, hindi doon pumapayag si Mama. Inaasahan ko naman yon, DJ Kakay. Iba ang naiisip niya nang malaman niyang nasa motel ako magtatrabaho. Madumi talagang isip ni Mama. Kahit anong pagtutol niya, nagpursige pa rin ako sa pagtatrabaho. Mali naman kasi ang nasa isipan niya. Maganda ang pamamalakad sa motel na yon. Nakakalibre pa kami ng pagkain kaya para sa akin ay malaking tulong na yon. Lumipas ang buwan. Naging okay ang full-time job ko, DJ Kakay. Okay din ang online business ko. Okay din ang aming pamilya. At nung panahon na inakala kong okay na ang lahat, doon ito nasira at naglaho. Hanggang sa naging abo. Hello? Ma, tumawag lang po ako para po sana sabihin sa inyo na magsaing na po kayo ng kanin. May dala po akong inihaw na manok. Huwag muna po kayong kumain, Ma. Hintayin niyo po ako. Ma? Ma? Hello, Ma?
Ma, ano po ba nangyayari? Bakit ang ingay? Anak, ang bahay natin. Nasusunog. Nasusunog? Ano? Nasaan kayo? Nasaan si na Angelica? Ma, pauwi na po ako. O siguraduhin yung ligtas kayo, ha? Vanessa! Vanessa! Ma! Angelica! Nasaan po si Kuya? Nasaan po si Giselle? Nawalan ng malay si Giselle, anak. Pero ligtas sila. Sinugod sila sa ospital. Alalang-alala si Kuya Vincent mo. Ay, Diyos ko. Kayo po, ma. Okay lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Wala, anak, wala. Salamat sa Diyos at ligtas tayong lahat. Pero ang bahay natin, anak. Paano nangyari to? Saan po ba nagsimula yung apoy? Ano na pong gagawin natin? Hindi po pwede to. Yung bahay natin, ma. Nagsimula yung sunog doon kila Openg. Ilang araw na silang walang kuryente kaya kandila lang daw yung gamit nila. Ayun daw ang pinagmulan ng apoy. Tinupok ng apoy ang itaas ng bahay natin, nak. Wala na. Pati yung negosyo mo, nak. Wala na. Wala po bang... May naisab ba po ba kayo? Kahit ano man lang. Itong laptop ni Angelica at yung mga dokumento natin, nak. Masyadong mabilis yung apoy. Diyos ko. Ma, sigurado po bang okay lang po kayo? Parang mawawalan ka na ng mali. Vanessa? Vanessa! Okay lang ba kayo? Juliana! Anong ginagawa mo dito? Salamat sa Diyos at mukhang ligtas kayo. Kaagad ako tumakbo dito nung nalaman ko na may sunog daw. Vanessa. Juliana, anong pinaghirapan ko? Wala na. Tutulungan ko kayo, okay? Babangon tayo. Sa ngayon, kailangan niyo muna ng lugar na matutuluyan. Huwag kang mag-alala, Vanessa. Hahanap tayo ng paraan. Nasunugan kami, DJ Kakay, isang napakalaking trahedya para sa aming pamilya ang nangyari. Nawala ang bahay namin na naging tahanan ng aming pamilya sa matagal na panahon. Nawala ang negosyo ko na dugot iyak at pawis ang inalaan ko para mapalago ito. Dahil sa mga orders na nawala, kinailangan ko pang ibigay ang refund sa mga customers. Talagang nasaid kami ng pamilya ko. Nasa punto kami noon na hindi ko na alam kung paano pa namin magagawang bumangon muli. Parang mistulang buhay at pag-asa ay natupok din ng apoy. Tinulungan kami ni Juliana at ni Tita Jessie. Sila ang pinakauna na tumanggap sa amin. Bukod sa tulong galing sa gobyerno noon at sa boss ko sa motel, malaking bagay din ang inihandog na tulong nila Juliana sa amin. Nagtayo ng fundraising para sa amin si Juliana. Hindi lang yon. Sa loob ng 3 araw ay siya ang nagplanong magtinda ng burger sa barangay nila. Lahat ng nalikom na pera ay para sa pagbangon ng aming pamilya. Talagang hanggang langit ang pasasalamat ko sa kanila ni Tita Jessie at sa lahat ng tumulong sa amin. Vanessa! Ito na yung mga pera na nalikom natin sa burgers. Totoo ba to, Juliana? Talagang ganito karami? Uy! Kulang pa nga yan kung tutuusin eh. Pero yes! Yan na yung 3 days na pagtinda natin. Grabe ah, ang dami palang may gusto ng burger ko. Parang sign na ata to na mag-open na ako ng real business ah. #burger for the better. Ay teka lang naman. Grabe kayo makap ah. Ang higpit. Ay, thank you. Thank you, Jules. Thank you talaga. Thank you sa inyo ni Tita Jessie. Walang anuman, may BFF. Sabi ko naman sa'yo, natutulungan kita, di ba? Sabay tayong aahon, Vanessa. Malaking tulong talaga sa amin to. Malaking tulong kayo sa amin, Jules. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa Diyos dahil nandiyan ka. Naiiyak din tuloy ako. Ano ba yan, Vanessa? Ikaw kasi, bakit ba ang bait mo? Ikaw din. Kaya nga best friend kita, di ba? Hindi yata ako makakasurvive nung college kung wala ka eh. Ang dami mo na din ginawa para sa akin, Vanessa. Kung alam mo lang talaga. Ay sus, ang drama na pala natin. Wag na nga, para tayong baliw dito. Gulo na nga yung sipon mo. Oh. Ay, pero Juliana,
Thank you talaga. Seryoso ako. Thank you sa inyo ni Tita Jessie. Hindi kayo nagdalawang isip na tulungan yung pamilya namin. Kahit na ganun yung naging trato sa inyo ni Mama noon. Best friend kita, Vanessa. Siyempre, tutulungan namin kayo. At saka alam mo, isang bagay na natutunan ko din mula kay Mama. Sabi niya, sa sobrang tagal na panahon niyang naghahanap ng purpose niya dito sa mundo, na-realize niya na may choice naman siya. Sabi ni Mama, lahat daw tayo may choice na tumulong. Choice niya na ganito yung maging purpose niya sa buhay niya. Yung makatulong sa iba. Imbis na isipin kung paano gumante o paano makakalamang sa kapwa. Ay, nakatatak na rin sa isip ko yung sinabi ni Tita Jessie. Thankful din talaga ako kasi pinalaki ka niya na ganyan. Ayan, may best friend ako na caring, makulit, tsaka matulungin. Naks naman! Juliana, gusto ko lang sanang makausap ka. Ma. Tita Angie? Dito po pala kayo. Masakit po ba yung ulo nyo? May gamot pa po ako rito. Nakalimutan kong iabot kanina. Sensya na po, nakalimutan ko. Okay na ako. Huwag ka nang mag-alala. Nandito ako para humingi ng tawad sana sa'yo, Juliana. Po? Alam kong hindi talaga maganda ang pakikitungo ko noon sa inyo. Puro panghuhusga at puro talagang marumi ang kaisipan ko noon. Wala akong pakialam noon kahit na matalik ka pang kaibigan ng anak ko. Ang gusto ko lang magkalayo kayo at mawala na yung landas namin sa inyo. Alam kong masama ang intensyon ko noon, Juliana. Tita Angie, hindi nyo naman po kailangan humingi ng tawad eh. Marami akong nagawang pagkakamali sa inyo, Juliana. Dapat lang na humingi ako ng tawad. Sorry. Sorry talaga. Nagsisisi ako sa mga nagawa o nasabi ko noon. Nakausap ko na din si Jessie. At totoo nga ang sabi ni Vanessa tungkol sa'yo at sa kanya. Ngayon lang ako nakakilala ng taong ganito. Salamat dahil dumating kayo sa buhay ng anak ko. Wala na po sa akin lahat ng yun, tita. Ang importante po magkakasama tayo ngayon. Ligtas po kayo at maayos ang kalusugan. Uy, hala, parang maiiyak ako dito Huy! Bakit naman? Ay, masaya lang ako. Masaya ako, Ma. Sobrang gaan sa pakiramdam na marinig yan galing sa inyo. Aww! Ay, teka. Maiwan ko muna kayo. Uy, maiwan ko muna kayo Mag-heart to heart talk muna kayo dyan Ay, naku, sira. Ma, Anak, patawarin mo ko ha. Alam kong dahil sa akin kaya nahihirapan ka din, anak. Ma. Lahat yun ginawa ko para sa pamilya natin, Ma. Dahil mahal na mahal ko po kayo. Sorry din, Ma, kung madalas nasusuway ko na po kayo o naiisip nyo na makasarili ako. Hindi ka makasarili, anak. Ako nga yung makasarili sa pagtrato ng ganun sa kaibigan mo Ako ang makasarili dahil hindi ko man lang naisip ang kapakanan mo. Kahit yung pagtatrabaho mo sa motel. At sila pa yung hindi nagdalawang isip na tumulong sa atin ngayon. Sobrang thankful din po talaga ako sa kanila, Ma. Ako ang pinakamapalad, anak. Mapalad ako dahil anak kita. Hindi mo naman responsibilidad pero ikaw yung naging breadwinner ng pamilya natin. At dahil sa'yo, kaya madaming mabubuting puso ang tumutulong sa atin, anak. Salamat. Salamat, anak ko. Ngayon ay masasabi kong nakakaahon na kami mula sa sinapit namin noon. 1 taon na din ang lumipas, DJ Kakay. Sa tulong ng mabubuting puso ay unti-unti na naming maipapagawa ang aming nasunog na bahay. Akala ko lulubog na lang ang pagkalugi ng aking negosyo, pero bumangon akong muli at sumubok.
Nalampasan namin ang pinakamapait na pangyayari sa aming pamilya. Nakapagtapos din sa pag-aaral si Kuya Vincent. Matapos yon ay katulong ko na siya sa paghahanap buhay para sa aming lahat. Lalo na't ama na siya ngayon. Nanganak na si Ate Giselle, babae ang anak nila at syempre, tinuturing namin siya na parang isang prinsesa. Si Tita Jessie at Juliana naman, mas lumago ang kanilang negosyo na sari-sari store. Nagkaroon niyon ng bayad center at mas lumaki pa ang pwesto nila. Bukod pa dito, dinagdagan pa ni Juliana ang kanilang paninda ng mga burger na talagang tinatangkilik naman ng mga tao. Dahil busy din siya sa negosyo, naghanap si Juliana ng work from home jobs. Ngayon ay full-time na siyang nagtatrabaho bilang virtual assistant. Samantalang ako naman ay magdadalawang taon na sa motel na pinagtatrabahuhan ko. Mabait ang boss namin at nagpapasalamat ako dahil hanggang ngayon ay tinutulungan niya kami. Dito na matatapos ang pagbabahagi ko sa inyo, DJ Kakay. Ngunit alam kong nagsisimula ako ulit ng panibagong yugto ng aming buhay. Na kahit inaakala mong katapusan na ng lahat, maaari ka pa rin palang magsimula, kaya laban lang.